Panamano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Kababayan natin sa Bahrain, idinulog sa 1PH ang kanilang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Wala po nagsirena. Nakakatakot po kasi yung bahay dumadagong-dung nakakatakot na po talaga. Kaya nga nag-aano kami ng repatriation kung meron sana sa gobyerno. Sa Senado, umano'y pagpapabaya ng ilang opisyal ng pamahalaan sa pagtugon sa mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East, muling tinalakay. Sagutin po naman ninyo ang mga tawag ng ating mga kababayan dyan at patuloy niyo pong alagaan at tulungan sila. Yan po ang mandato ninyo at utos po yan ng Pangulo. Chinese Embassy tinangging may koneksyon sila sa 3 Pilipinong nahuling nag-espiya raw para sa China. DILG nakipagpulong sa Tau Gamma Phi Fraternity hinggil sa kaso ng hazing sa Cavite na ikinasawi ng 19 anyos na college freshman. Leader ng grupo may panawagan sa mga sangkot. We do advise or we ask those that are involved that are to, if ever, surrender and go to the nearest police station. At Ann Curtis ligtas na raw kasama ang pamilya matapos maipit sa gulo sa Middle East. Misis ni Congressman Bong Suntay nagsorry sa aktres kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng kanyang mister sa Kamara. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Mga kaibigan ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Basag ang mukha ng isang magsasaka matapos pagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Tingin ng mga pulis may kinalaman sa droga ang krimen. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Halos di na makilalang lalaking ito sa Maguindanao del Sur sa dami ng tama ng bala sa kanyang katawan. Wasak ang ulo ng magsasakang si alias Abar nang matagpuan ng mga pulis sa North Binangatalaya nitong Miyerkules, March 4. Nagawi lang daw sa lugar ang biktima para manguha ng saging. Sakay ng payang-payang tricycle, binagtas niyang purok-2. Pero dito na rin siya sinalubong ng lalaking nakamotor sa pinagbabaril. So, na-recover namin yung motor niya, duguan, kasama po yung mga intisel. Hindi doon daspat po siya. Sa ulo ang tama niya kasi wasak yung ulo niya. Sa pagsisiyasat ng Talayan Municipal Police Station, napag-alaman na dating drug surrendery ang biktima at ang posibleng motibo. Baka insiyan siya sa droga, ganun, mga utang, hindi niya nabayaran, ganyan, mga item. Galing din daw siya sa Manila, ma'am, tapos umuwi. Nagbalik yan din sa barangay nila, tapos umalis naman siya, ma'am. Namirahan na naman po siya doon sa Sultan sa Maguindanao del Sur. Ilang araw pa lang po siya nakakabalik. Oh, yes, ma'am. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV sa lugar. Nananawagan na rin ng tulong ang mga otoridad para sa mabilis na paglutas sa kaso. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Itinanggi ng Chinese Embassy na konektado ang China sa nahuli umanong mga nang-eespiya sa Pilipinas. Ayon sa embahada, sumusunod sila sa prinsipyo na hindi dapat panghimasukan ang internal affairs ng ibang bansa. Malisyoso at paninira lang daw ang ganitong akusasyon sa China. Una nang sinabi ng National Security Council na 3 Pilipino na dating kawani ng pamahalaan ang nabistong nag-eespiya para sa China. Ilan daw sa mga ibinigay nilang confidential o sikretong impormasyon ay patungkol sa West Philippine Sea. They were able to share assessments on the security situation.
engagements ng Philippines, ng military natin. They were able to share list of names of military personnel and some operational secured data pertaining to RORE. So these are the things that they were able to disclose. And who else is interested in this? Muling nadali ng missile attack ng Iran ang bansang Qatar. Ayon sa Qatari government, sinalag nila ang ilang missiles na pinakawalan ng Iran. Una nang sinabi ng Iran na mga base militar ng Amerika sa Middle East ang pinupuntirya nila. Pinayuhan naman ng Qatar ang mga residente nito na sumunod sa abiso ng pamahalaan at manatiling kalmado. Dito sa Pilipinas, sinabon ang ilang opisyal ng DFA, DMW at OWA sa Senado dahil sa umano'y kapabayaan sa gitna ng gulo sa Middle East. Hindi raw kasi sila makontak ng OFW at may ibang empleyado na nauna pang magtago. Kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-a-absent. Everybody should be there. Inaalala na rin dito sa bansa ang pagsipa ng presyo ng krudo. Kaya ang DTI magpapatupad muna ng flexible work arrangements para makatipid sa gasolina. Habang ang Energy Department nakikipag-ugnayan na sa PNP at DILG para tugisin ang mga mananamantala sa presyo ng krudo. Maraming OFW na ang nagpahayag ng kagustuhan na makauwi ng Pilipinas dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Isang kababayan pa natin ang lumapit mismo sa ating programa para iparating ang panawagan sa gobyerno na ma-repatriate na. Siya ang 47 anyos na si Jennifer Baduria, halos 10 taon ng domestic helper sa Bahrain. Ayon sa kanya, tuloy pa rin ang mga pagsabog at may pagkakataon pa na wala man lang sirena o abiso, kaya labis ang kanilang pangamba sa kanilang kaligtasan. Wala po nagsirena. Nakakatakot po kasi yung bahay dumadagong-dung nakakatakot na po talaga. Kaya nga nag-aano kami ng repatriation kung meron sana sa gobyerno. Sa puntong ito, makakausap natin si Jennifer mula sa Bahrain. Magandang tanghali mula dito sa Pilipinas, Jennifer. Magandang tanghali po. Jennifer, kumusta? Oo, kamusta ka dyan? Kamusta kayo ngayon dyan sa Bahrain? Bali, ngayon naman po kayo na lagayan dito kasi may sabog po gano'n. Gaano kalapit sa inyong lugar yung mga pagsabog? Siguro po Jennifer? Mga po, siguro medyo malayo-layo din po. Naririnig po namin yung sa Bahrain. So, sabi mo nga, medyo malayo, pero nararamdaman at naririnig nyo pa rin, kahit malayo yung nangyayaring pagsabog. Opo. Kasi, yung papo ang tama ng mga buong nila. Yung drone, nakita po namin na bumabot. Yung sasabog na dun sa baba. Kailan yung huling beses na nakaramdam ka ng pagsabog? Kahapon po ng madaling araw, alas 1:30. Sinabi mo, Jennifer, na magsasampung taong ka na dyan sa Bahrain, di ba? Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses na nakaranas ka ng tensyon dyan sa Middle East? Bali, first time ko po ayun.
Sorry Jennifer, medyo kasi napuputol-putol. Direct, ayusin lamang natin para mas malinis yung ating, yung audio mo kasi medyo nawawala-wala. Subukan nga natin ulit, Jennifer. Sige po. Okay. Alright. Sa ngayon, ang bomba po dito na bomba ngayon active po talaga. Active po yung mga bomba ngayon. So, sinira na po ang jam at saka ang bisman. Jennifer, we'll just put you on hold. Sandali lamang, ayusin natin yung audio ni Jennifer. Babalikan ka namin maya lamang, Jennifer. Samantala, nagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig sa Senado tungkol sa lagay ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa gulo sa Middle East. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, saan sumentro ang talakayan dyan sa Senado ngayong araw? Cheryl, sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, nakasama rin ang Committee on Migrant Workers, tinatalakay yung kasalukuyang contingency efforts ng mga ahensya para sa mga kababayan na nananatili sa mga bansang apektado ng patuloy na girian sa Middle East. At ang ibinahagi kanina ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na pagtungkol doon sa contingency protocol nila na on-site assistance. Ito yung pagbibigay ng basic needs, pagkain, tubig, kasama na rin dito yung shelter, financial assistance, medical at psychosocial assistance. Nasa 6,000 Pilipino na raw OFWs ang kanilang natulungan. Meron din itong mga government-run na shelters at mula naman sa Pilipinas, meron din tayong temporary accommodations. Ito yung mga low-lying daw na mga hotel para masiguro dahil delikado daw kapag high-rise buildings ang pipiliin kung saan panandalian munang mananatili ang mga Pilipinong nangangailangan ng kaligtasan. Kasabay din yan na kausap din daw ng DMW lahat ng Filipino community sa bawat bansa at magkakaroon din ng second round ng communications para masiguro na tuloy-tuloy yung contacts nila at kung ano yung mga iba pang kakailanganin ng mga Pilipino. Sa ngayon, napatuloy din nilang binabantayan yung magiging daloy pa o dami ng repatriation requests. More or less, nasa 2,000 na kasi natanggap ng kanilang opisina at dito nagpapasalamat sila sa Emirates dahil kahapon at saka kaninang umaga mayroong 2 commercial flights mula dito na nagbitbit na pauwi ng 600 na mga Pilipino at 70 dito ang OFW. Dito meron din sila nakikita na at least 5 bansa na tinitingnan kung saan na raw nagsisimula ang repatriation efforts. Diyan, natukoy na nila yung designated meeting points, designated exit points, temporary relocation sites, at kapag sarado yung airports o kaya naman daw limitado yung airspace na maaaring gamitin para nga sa paglilikas ng mga Pilipino, ito naman yung land transportation. Pero for security reasons, ang nabanggit lang ni Secretary Kakdak ay ang Egypt. Pero natukoy na rin daw nila itong mga punto, yung mga land crossing borders na ligtas para doon dadalhin itong mga Pilipino. And then kapag nakita na nila na mayroong flights din na maaari na rin gawin, pagpapatuloy na nila yung paglilipad dito sa bansa. Cheryl. Paano raw yung magiging sistema sa mga Pilipinong hindi pa naililikas? First come, first serve ba yung sistema para sa mga gustong ma-repatriate? Cheryl, ang sabi dyan ni Secretary Kakdak, ang assessment nila hindi raw patungkol doon sa repatriations, hindi first come first serve basis, kundi kung ano yung mga lugar na kailangang i-prioritize na ilikas na ang mga Pilipino. And kasabay naman yan, kapag yung lugar nakita nila risky na, mataas na yung risk nito, kailangan na unahin daw yung mga Pilipino. Pero binabantayan din nila ngayon at kinoconsider din daw nila sa listahan yung mga repatriation requests. Ang gagawin daw nila dito, i-reconcile nila yung mga nag-request for repatriation kasama ng listahan nila ng mga kailangang i-prioritize na mga lugar. Pero maaari rin daw na magkaroon ng first come first serve basis kapag on the same scenario lang yung nangyari. Pero still, ang pinaka-priority nila dito, yung risk assessment nila at yung kaligtasan na kakailanganin talaga sa mga ipapa-repatriate na mga Pilipino. Cheryl. Ano-anong tulong yung mga nakaabang para sa mga OFW na babalik ng bansa? Ito, Cheryl, yung ibinahagi kanina ng DMW tsaka ng OWA na reintegration na plano para sa mga Pilipino uuwi ng Pilipinas. Nakahanda na raw yung kanilang partner institutions at ito yung sinasabi nilang 3, kaalaman, kalinga at kabuhayan
Para sa kaalaman, nakahanda na yung financial education services, yung vocational technical services or education runs, ang TESDA, alternative learning, pati mga scholarship. Pagdating sa Kalinga, nakahanda na rin daw ang psychosocial and medical interventions ng DOH, ng DSWD, ang social security benefits ng SSS, pati ang housing. At tungkol naman doon sa kabuhayan na aspeto, livelihood grants, entrepreneurship grants, employment, pati raw mga loans, lahat ito ay nakahanda sa mga Pilipinong uuwi dito. Pero ang isa pang sinabi ni Secretary Kakdak, maging sa ibang mga bansa rin, ang ginagawa nila ngayon, as much as possible, palilibutan daw nila ng iba pang mga serbisyo itong mga Pilipinong nananatili pa sa mga lugar sa Middle East. Cheryl. Sa simula ng pagdinig, Marymon, hinanap ng komite si DFA Secretary Teresa Lazaro. Nasaan nga daw ba siya? Cheryl, ang pagpapaliwanag ni DFA ASEC Ezzedine Tago, itong si Secretary Lazaro ay kasulukuyang nasa New York at nagsilbing advance party ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanilang papel ay para daw doon sa kandidatura, campaigning sila sa kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Dito natanong ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit daw ba, ano ba ang pakay nito, yung kahalagahan nitong ginagawang candidacy. Ang pagpapaliwanag naman dyan ni DFA ASEC Hermina Aguilar Usudan, ito raw ay magbibigay ng leverage sa bansang Pilipinas kung makukuha yung posisyon na yan sa UN Security Council, makakapagbigay daw sila ng kanilang, mas maibabahagi raw nila ang interes ng bansa sa United Nations, yung posisyon daw ng Pilipinas sa West Philippine Sea, at maging ibang issue na maaaring talakay ng UNSC. At sinabi naman ni Chairman Senator Erwin Tulfo, in-inform naman daw siya ni Secretary Lazaro na itong ang kanyang magiging absent ngayong araw, masusupplement naman ng kanyang mga representatives. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Magpuyat ka, mag-overtime ka. Pero ang tanong, worth it ba talaga mapagod para kumita lang ng pera? Yan ang pag-usapan po natin. Hi there, this is Chingitan, your pambansang wealth coach. Naku, maraming tatanong po sa akin, sir, kailangan ko talagang, ma-stress para yumaman? Naku, alam mong katotohanan na sa panahon ngayon, tumataas na po talaga ang bilihin. Tumataas ang renta, pressure. Kaya naman ang nangyayari po, mayroon pang isang trabaho, mayroon pang sideline. May trabaho na hanggang umaga. May mga iba, talagang wala nang talagang tulugan. Pero ito ang katotohanan. Kung stress lang ang puhunan mo, yayaman ka ba talaga? The answer is no. Dahil ang pagod ay kakulangan talaga ng sistema at talaga siyempre paulit-ulit na lang problema. May kakilala kayong mga taong talagang busy pero pag tinanong mo, kamusta ka na? May kita ba? Wala, busy lang ako. Alam mo, ang goal natin sa buhay hindi maging busy. Ang goal natin maging productive. Ang goal natin hindi laging pagod. Ang goal natin umasenso. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Ang problema kasi wala talaga tayong sistema pagdating sa pera. Kaya kung gusto niyo talaga maayos to, kailangan ayusin muna natin ang ating money management system. So paano ba yung money management system? Una, kailangan malinaw po ang ating budget. Nakalista lahat ng ating kita, nakalista ang ating lahat ng gastusin. Di ba? Pag hindi mo nilista, hindi mo malalaman saan napunta ang iyong pera. Pangalawa, automatic saving system. Dapat kung po pwede, pagpasok po ng sweldo, unahin muna natin ang pag-iipon bago gumastos. Pangatlo, kailangan mag-ipon din ng tinatawag na emergency fund. Bakit? Just in case na mawala ng kita, may pantapal. Pang-apat po, pag meron na po tayong sobra, yan po ang ating pangnegosyo at pag-invest. Meron pong sistema sa pagyayaman, hindi lang stress at pagod ang puhunan para umasenso. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magsipag. Ang sinasabi ko lang, hindi lang dapat tayong mag-work hard, we also need to learn how to work smart. Ikaw, tanong ko, worth it ba ang stress para sa'yo o kailangan mo lang talaga ng sistema? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Sa puntong ito, balikan po natin si Jennifer Baduria, domestic helper mula sa Bahrain. Magandang tanghali muli sa iyo dyan, Jennifer. Hello po, ma'am. Ayan, oo, malinaw na para mas marinig natin yung iyong kwento. So again, Jennifer, kamusta ka? Kamusta kayo ng mga kapwa natin Pilipino dyan sa Bahrain? As of now po, okay naman po yung araw. Ngayon po, meron na naman po sumasabog sa langit po. Ano yun ulit? Sorry, pasensya na, Jennifer. Go ahead.
Bali, may sumasabog na Kaninang umaga, meron na naman kayong naranasan na pagsabog? Opo. Kausap ko po Yung kanina, yung ating team, ano? Gaano kalapit ba sa iyong lugar yung mga nararanasan mong pagsabog o na-witness mo? Bali, malapit-lapit lang po kasi makikita namin. Sinabi mo magsasampung taon ka na dyan sa Bahrain. Ngayon ka lang ba nakaranas ng ganitong tensyon dyan? Opo, first time ko po. So yung Bali, noong unang-una kang nakaranas ng pagsabog, alam mo na, aware ka na, no, Jennifer, na may nangyayaring ang tensyon. Pero, syempre, pagdarasal natin na ayaw niyong makaranas ng pagsabog, yung unang-una na nakarinig ka ng pagsabog, naramdaman mo, ano ang iyong naramdaman? natatakot po, takot na. Yun lang po ang mga namin. Nga po ng amo ko, kung magagawa natin, pare-pare po sila. Pero ano sana ang gusto mong mangyari? Gusto ko po sana mangyari, pagka-open na po yung So, dito ka nang gusto mong umuwi? Opo. Anong sabi ng amo mo? Okay naman po sila kung payag naman po sila Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na meron ba kayong community leader dyan na nakakausap nyo or natatawagan nyo na ano ba yung pwede nating gawin ng mga kababayan natin dyan na gusto nang umuwi? Or nakapag-coordinate ka na ba, nakapag-ugnayan ka na ba sa ating pamahalaan dyan kung anong tulong maibibigay? Nagtumawag po kahapon umaga sa embassy natin dyan dito sa sabi niya po, wala daw sila sa tingnan daw po, wala pa daw pong binababa ng gobyerno. Wala pang sabi niya nga po sa akin, pupunta ng embassy, ano daw po ang gagawin ko? Sabi ko po, mag-a-ask lang po, tatanong ko, ano may tutulong nila sa amin. Nangyari po. Matatawagan ko po sila kung example yung evacuation. Wala po silang sinabi sa Balik tumawag po ako kapag. Jenny, pwede bang pakilapit yung yung bibig mo doon sa speaker para mas malinaw lang namin ikaw na marinig. So, sinubukan mong tumawag sa ating embahada at humingi ka ng tulong? Opo, kahapon po kasi po, oras na po ako natulog noon eh. Alam ko na po, may sumabog po ang lakas. Nagising po ako po kasi sarapan po ng ngayon pa tumawag ako ng umaga. Sabi po ng staff dyan, dyan sa embassy natin, wala daw po binababa pa ng evacuation. Paano po kung mag-a-ask? Nila akong ng sa embassy natin. Sabi niya po, wala daw po binababa ngayon. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, okay daw. Sabi ko, okay po. Kung sumabog nga po nung umak ng balita, tapos sasabihin mo, okay dito. Tapos sabi niya, oo nga, narinig ko nga. Ibig sabihin, nag-ano lang po siya. Nagsisinungaling siya. Okay. Jennifer, again, ayusin natin yung audio. Babalikan ka namin ulit, ha? Samantala mga kapatid, susunod,
Leader ng Tau Gamma Phi Fraternity nananawagang sumuko na ang mga sangkot sa hazing sa Cavite na ikinasawi ng 19 anyos na college freshman. We do advise or we ask those that are involved that are to, if ever, surrender and go to the nearest police station. At binata mula sa Albay na may sarcoma at stage 4 cancer, tuloy-tuloy na ang gamutan matapos manawagan sa ating programa. Yan at iba pa sa magbabalik ng One Balita, Pilipinas. Balikan po natin si Jennifer Baduria, ang ating kababayan mula sa Bahrain. Jennifer? Hello po, ma'am. Ayan. Jennifer, again, kamusta? Kamusta ka ngayon? Kamusta ang mga kababayan natin? Ako po ngayon sa totoo lang po, hindi naman din po okay kung sasabihin ko naman pong okay. Kasi po kanina umaga po meron na naman po sumabog 3 beses po. Kausap ko po yung staff na One Balita po kanina. Narinig niya rin po yung pagsabog kanina. Bale po sa ngayon. Ano po? Go ahead. Mga anong oras yun, Jennifer? 6 o'clock po. Ng oras nyo. Gaano kalapit sa inyong lugar yung pagsabog? Bali, nakikita po parang tingin ko po malapit lang po dito. Kasi po yung sa langit po, bumabagsak po pababa, dito po malapit, dumadagundong po yung bahay dito kahit na po bato eh. Sinabi mo nga ay 10 years ka na dyan sa Bahrain, ano? At this is the first time, di ba, na nakaranas ka ng ganitong tensyon. Opo. Ano yung naramdaman mo nung unang nakarinig ka ng pagsabog? Naku po, takot na takot ako. Bumaba po ako galing rooftop, pababa dito. Nagulat nga po yung mga amo ko din dahil natakot din po sila. Natakot ako. Yun nga po ang first time ko nakarinig ng bumagsak doon na na talagang nakakatakot po. At kahit na 10 taon ka na dyan sa Bahrain at tuloy-tuloy naman ang iyong trabaho, nandoon ba yung kagustuhan na makauwi na dito sa bansa? Opo, nandoon na po talaga, decidido na po ako umuwi talaga. Kahit na po hindi ko po siya natapos yung kontrata ko po, tsaka payag naman po yung employer ko na umuwi ako. Ang iniisip niya rin po yung takot ko po na nangyayari dito sa Bahrain. Sila din po, natatakot din po para sa kaligtasan po nila. Dito po yung pamilya nila kaya okay lang po sa kanila kahit sama-sama po sila. Ako po, nag-iisa lang din po ako na wala po yung pamilya ko. Speaking of your family, natawagan mo na ba sila? Nakausap mo na ba sila? Opo, on time po kami nagtatawagan kasi nakikibalita rin po sila sa akin. Natatakot pa rin po sila sa kaligtasan ko po dito. Kasi once po na nagkagera po kasi hindi mo alam kung saan po tatama yung mga missile nila, yung mga bomba nila. Ang panggamit po kasi nila dito yung drone. Ngayon po hindi na po, bomba na po. Yun po ang nakakatakot po. Paano pag nakakarinig ka ng nakakaramdam kayo, nakaka-experience kayo ng pagsabog, anong nangyayari? Parang meron ba yan? Kasi yung mga ibang bansa, mayroong sirena. Nasasabihan ba Meron ba po, kayo? meron po. Meron po ditong sirena kada may natitrace po sila. Kaya lang po noong kahapon, wala po ako narinig. Nagising po ako kahapon ng 1:30. Yun, 3 beses po may sumabog po. Ang lakas po talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noong time na yun. 3:00 na po ako nakatulog. Sabi nga po ng amo ko, oo nga narinig po din nila kasi takot din po sila. Pag ganyan, na may mga ganyang pagsabog, ano ang instruction ng pamahalaan? Paano kayo magse-safety? Yun nga po, ang inaano ko po, kung tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain, sabi ko po, magtatanong lang po ako kung ano assessment para sa amin dito. Kasi
kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako diyan sa sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Sabi niya po sa akin nung time na yon. Ganon yung pagkakasabi sa'yo? Opo, ng staff po na sa FB ko po kasi nakita yung ng embassy, Philippine Embassy in Bahrain. Yun po ang tinawagan ko, yung hotline po nila ng Messenger. Oo. At noong Yung po ang tinawagan ko. nung sumagot sa'yo, ay paano kayo nag-usap? Very concerned din ba naman sila? Binigyan ka ba ng maayos na instruction kung ano yung pwede mong gawin? Wala po nung time na yon. Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa repatriation. Tapos sabi niya, as of now, okay naman. Sir, okay. 3 beses sumabog. Sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sabi niya po sa akin ganon. Sabi ko po, hindi po okay yung dito. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, oo nga, may sumabog nga. Ibig sabihin po, nagsisinungaling po siya. Ano daw yung pwede nilang tulong na maipaabot for now? Diyan sa inyo, kayo dyan sa Bahrain, na mga kababayan natin. Wala po siyang sinabi. Ang sabi po niya, may mga repatriation, meron ditong pagpupunta ng shelter. Ang Bahrain daw ang magsasagot sa amin. Sabi po niya ganon. Saan Hindi daw po wala po siyang sinabi, wala po. Di ba sinabi niya na may mga shelter? So may naituro man lang bang mga shelter, yung mga pwedeng pagtaguan ninyo kung saan magiging safe? Wala po silang sinabing ganun, ma'am. Ang sinabi niya po, ang Bahrain daw po ang bahala sa amin dito, yung mga shelter ng Bahrain. Hindi ko po alam kung ano po yun. Kung saan po banda. Nagtanong ka ba? Kung saan? Opo, nagtanong po ako. Alam po niya yun. Siyang tumatawag doon sa yung Philippine Embassy in Bahrain. Siya po ang nag-assist po sa akin. Tapos pinadala ko yung mga ko doon, yung mga requirements ko. Huli na po siya nagpasa sa akin ng para siyang link na pipirmahan ko, ganun po. Nakuha mo ba yung pangalan nitong taong itong kausap mo? Hindi ko po siya nakuha yung pangalan niya po, hindi. Pero siya po ang sumasagot doon sa Philippine Embassy in Bahrain. Siya po yung nakakausap doon. Pero sa tagal mo dyan, Jennifer, mayroon ka bang mga kasamahan o iba pang OFW na, may samahan ba kayo? May community ba? Na just in case, kagaya niyan, emergency, or may natatanungan ka ba na mga kababayan natin dyan or community leader na pwedeng makapag-assist kung hindi kayo natutulungan ng embahada natin dyan sa Bahrain or wala silang masagot sa inyo? Wala pong nag-assist po sa amin, tsaka wala po kami community. Kumbaga, ang sarili na lang po namin ang inaano namin, lumalapit po kami sa mga ahensya dito sa EBIP po. Tapos yung kay Sir Rapi Tulfo po, nanonood po ako lagi. Doon po ako nakakakuha ng kasi baka matulungan niya po kami. Meron pa po kaming kasamahan dito sa kabila na pinaiding gusto rin pong umuwi. Hindi niya po malaman kung ano din gagawin niya, natatakot na din po sila. So, may mga kakilala ka, may mga kaibigan ka. So far, ilan kayo na sana'y gusto nang umuwi? Dito po sa amin, 2 po kami ditong kasambahay. Tapos yun doon sa Ripa, isa. As of now po, hindi na po siya makontak. Ibig sabihin po, mas malala ang tension doon sa kanila. Gaano kalayo yun sa inyo? Bali, malayo din po ng konti. Sa tingin mo, mas malapit nga siya doon sa mga naranasan yung pagsabog dyan sa Bahrain? Opo. Siya po ang medyo malapit talaga. Na kailan nyo huling nakausap?
Kagabi ng 12 o'clock, kausap ko pa po siya kasi humingi din siya ng tulong kasi po gusto niya daw po umuwi. At sinubukan mong tawagan ulit ngayon? Opo, gusto ko siyang tawagan para ipasok po dito sa programa na One Balita. Oho. Ano ang nangyari? Hindi mo na makontak? Hindi ko na po siya makontak. Nakalagay po doon 6 hours ago, not open. Ano ang panawagan nyo sa ating pamahalaan? Ano ang mensaheng gusto nyong ipaabot on behalf ng ating mga kababayan dyan sa Bahrain? Nananawagan po ako sa ating gobyerno na gusto ko mapasama sa repatriation para po makauwi ako sa Pilipinas. Yun lang po. Kasalukuyang nagsasagawa ng hearing sa Senado ngayon dahil nga may mga ibang mga kababayan din tayo na nagreklamo na hindi daw naaasikaso kayo dyan, mga kapatid nating OFWs ng ating mga embahada. Totoo po yun. Totoo po yun. 2 beses po akong tumawag, wala pong nasagot, tapos pinapatay po nila. Totoo po yun. Yun bang ibang mga kakilala mo dyan, mga kaibigan, ay sumubok din na tumawag sa ating embahada dyan sa Bahrain? Opo, malalaman niyo po dito yung isang kasama ko, yun po ang magpapatunay po sa inyo. Ano ang kanyang naging experience doon sa pagtawag? Experience niya po, hindi po sinasagot yung tawag at saka ring lang po. 2 araw na po yun. Ganon din po sa akin. Bago nila na-assess kahapon lang po ng pagtawag ko ng umaga. Nangingi po ako ng assessment para sa pag-uwi dito o makikibalita po ako kung saan po ako tatakbo in case na may pagsabog. Sabi niya po ang Bahrain daw po ang makakasagot sa amin na katanungan kasi yun daw po may mga shelter. Paano po namin malalaman kung saan po yung mga shelter dito? Aha. Naintindihan natin na bahala ang Bahrain doon sa mga shelter, pero dapat ay naturuan man lang kayo or nasabihan kayo kung saan ba itong mga shelter na pwede nyong takbuhan. Wala silang pakialam sa mga kasambayan. Late po ng tingin nila sa amin. Sino ang maliit ang tingin sa inyo? Yung mga taga-embahada? Opo. Kasi nung pagkasabi ko po na katulong lang po kami dito, bali po nanlamig po siya ng kasi sa akin. Hindi po maganda yung pagkasabi. Yung pakikipag-usap sa'yo, ibig mo bang sabihin, Jen? Opo. Paano nagbago? Yun nga po yung pagkasabi niya, bakit ka pupunta dito sa embassy? Yun po ang pagkasabi niya. At sabi mo nga ay hindi mo nakuha yung pangalan pero lalaki yung sumasagot. Lalaki po. Kung makakausap ko siya, kilala ko po yung boses niya. Meron po kaming combo na chat, tapos yung tumawag ako na hindi nila sinasagot. Meron po. Siguro muli, ano ang iyong mensahe, apela sa ating pamahalaan kung hindi naman kayo masyadong naaasikaso o hindi kayo natutugunan ng ating embahada dyan? Ang pinapanawagan ko lang po, humingi po ako ng tulong sa gobyerno natin na ma-repatriate po kami agad-agad pagka in case na magka-aberya na po yung di na po ang gera po dito. Nakakatakot na po talaga. Gusto ko na rin po umuwi, tsaka yung kasama ko, gusto na rin nila po umuwi. May mensahe ka rin ba sa iyong pamilya dito sa Pilipinas? Ang mensahe ko po sa mga pamilya ko, sana maging ligtas din po ako at saka sila din po sa Pilipinas. Maraming salamat at patuloy ka naming imo-monitor at makikipag-ugnayan kami sa iyo, Jennifer, at idudulog namin ang inyong sitwasyon sa ating pamahalaan. Salamat, Jennifer Baduria, OFW sa Bahrain. Mag-iingat kayo dyan. Sa iba pang balita, nakipagpulong sa DILG ang national leadership ng Tau Gamma Phi Fraternity kaugnay sa kaso ng hazing na ikinasawi ng isang college freshman. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, anong update?
Yes, Cheryl, gaya nga na naipangako kahapon, nakipagpulong itong si DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang ilang kinatawan ng national leadership ng Tau Gamma Phi, ang fraternity na sangkot di umano dito sa nangyaring ang hazing na ikinasawi ng isang maritime student or first year maritime student. Ang mga napag-usapan dito actually umikot sa 2 punto lamang. Ang sinasabi ni DILG Secretary Remulla talagang una, dapat mapanagot ang lahat ng mga sangkot dito nga sa nangyaring hazing na nauwi nga sa pagkamatay ng isang biktima. At pangalawa, matigil na ang karahasan gaya nitong mga hazing na ito at masunod yung anti-hazing law. Ang tugon naman dito ng kinatawan ng Tau Gamma Phi Fraternity, number 1, they will have kumbaga asahan daw yung full support ng kanilang samahan dito nga sa ginagawang investigasyon at pagtutok ng otoridad sa naturang kaso. At pangalawa, noong 2023 pa daw pala talaga, meron na silang manifesto kontra sa violence at mariing pagsunod dito nga sa anti-hazing law. So we ask them what happened? Bakit nangyayari pa rin ulit itong naturang hazing na may nasawi pang ang biktima? Ang tugon hindi naman doon nila kontrolado ang lahat ng kanilang miyembro in terms of may mga pasaway pa rin daw sa mga hanay. Pero ang pinupunto at iginigit nila talagang sumasailalim lahat sa kanilang samahan or fraternity or kapatiran yung mga control nila. Kumbaga yung from top leadership up to the bottom, talagang dapat nasusunod yung kanilang mga sinasabi eventually. Meron lang doon talagang ilang mga pasaway na kaya sa ngayon sinuspend muna or nirelieve sa pwesto yung mga leaders nila on the said chapters, particularly dyan sa may probinsya ng Cavite. Kasabay nito, pinangalanan na rin ng DILG at ng PNP ang 16 sa 20 suspect at mga persons of interest na tinitignan na maaaring may kinalaman dito sa naturang hazing. Nanggaling daw ang mga pangalan na ito sa ginawang affidavit ng isang neophyte na nakipagtulungan sa mga pulis tungkol dito at saka humingi ng pakikiramay. Talaga nagpaabot rather ng pakikiramay ang Tau Gamma Phi sa naulilang pamilya dito nga sa namatay dyan sa Cavite. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng Tau Gamma Phi Fraternity. We also would like to offer our sympathy and condolences to the family. We ask those that are involved that are to, if ever, surrender and go to the nearest police station and surrender yourselves. Cheryl, nilinaw ng DILG na bagamat meron ngang manifesto kontra violence ang Tau Gamma Phi Fraternity, hindi raw ibig sabihin nito na lusot na ang mga top leaders kapag may nakita raw na culpable violation or connection ng mga liderato ng naturang fraternity, maaari pa rin daw sila mapanagot sa naturang anti-hazing law. At siniguro naman o tiniyak ng Tau Gamma Phi Fraternity na walang mangyayaring cover-up dito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa naturang kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sumalang sa pre-trial ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, naging focus nga sa unang araw ng pre-trial laban nga sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla, ang bail hearing nito na nakatakda ngayong buwan ng Abril kaugnay ng manumalyang flood control project sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Inilatag ng Sandigan Bayan 3rd Division ang proseso para sa 30-day completion rule ng bail hearing kaugnay ng non-bailable na kasong malversation na Revilla at ng dating mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Sa bail hearing, titimbangin ng mga hukom ang lakas ng ebidensya ng prosekusyon para tukuyin kung dapat bang pagbigyan o hindi ang petisyon ni Revilla para sa pansamantalang paglaya. Kinumpirma ng prosekusyon na ihaharap nila ang 20 mga testigo
Gaya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ilang driver nito, maging si DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at si Sally Santos na may-ari ng SIPS Construction. Gayon din ang ilang record administrators at accounting officer na nagproseso ng paglabas ng pera mula sa DPWH District at Central Office. Pero paglilinaw ng korte, hindi ito trial of the merits ng mga ebidensya at hindi pa ito yung trial proper mismo. Samantala, ginisa kanina ni Associate Justice Ronald Moreno ang prosekusyon dahil sa kabiguan nitong ibigay ang pangalan ng mga witnesses na haharap sa 10 araw ng bail hearing na mangyayari sa pagitan ng April 6 hanggang 24. Dahil dyan, humingi ang prosekusyon ng 1 linggo upang plansyahin at kumpirmahin sa mga testigo kung makakaharap nga ba sila sa partikular na mga araw na ito. Kinumpirma ng kampo ni Revilla na nag-hide sila ng petition for bail sa Sandigan Bayan noong Pebrero. Non-bailable kasi ang kasong malversation at kailangan munang silipin ng hukom ang mga ebidensya kung papayagan nga ba ang petisyon dahil reclusion perpetua ang posible nilang maging kaharaping parusa. Cheryl, binigyan din ng Sandigan Bayan na hindi nila pagbibigyan ang anumang delaying tactics sa magkabilang panig. At kanina dito, present muli yung mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla kung saan patuloy pa din nilang kinukwestiyon yung naging desisyon nga ng pamahalaan na gawing state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nila ito raw ang mastermind sa lahat nga ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Naospital ang kontratistang si Curly Discaya habang nakadetain sa Senado. Ayon sa kampo ng mga Discaya, kinailangang ipatingin ni Discaya ang kanyang frozen shoulder. Sumalang din siya sa MRI sa ospital bago ibinalik sa Senado. Halos 7 buwan nang nakadetain sa Senado si Curly mula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Pareho silang nauugnay ng kanyang misis na si Sara sa flood control scandal kung saan nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Matapos manawagan sa ating programa, tuloy-tuloy na ang gamutan ng binatang si Kirby sa kanyang sakit na sarcoma at lung cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tandaan niyo pa ba ang binata mula Pio Duran Albay na may sarcoma at stage 4 cancer? Bumuhos ang tulong sa kanya mula ng ating itampok sa One Balita, Pilipinas. January 6 nanawagan si Kirby Padio sa One Balita Pilipinas para masustentuhan niya ang sariling gamutan sa sakit na sarcoma at stage 4 lung cancer. 10 taong gulang lang kasi siya nang maulila sa mga magulang kaya ang lolo't lola niya ang nagpalaki sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos at sa inyo po mga ma'am sir dahil napakalaking tulong po ng inyong ibinigay po na financial po. Naibili ko po ito ng mga pangailangan ko po gaya po ng mga prutas po at gamot. Sobrang laking blessing po nito para po sa akin. Dahil sa inyong ipinadalang tulong kay Kirby, nakakapagpa-check up siya at tuloy-tuloy na nakakainom ng gamot. May mga vlogger din na nakapansin sa kanya at nagbigay ng tulong. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagkikemo ko po dahil gusto po nilang mawala yung sa baga ko na nodules po, metastasis po. At wag na po kumalat sa iba ko pong parte ng katawan ko po yung cancer po. Yung sa binti ko naman po ay ayaw pong operahin ng doktor o kaya po putulin dahil delikado daw po kapag inuna yung sa binti ko, yung bukol ko po. Sa ngayon patuloy ang paglaki ng bukol sa binti ni Kirby. Madalas din daw itong dumugo at magnana, kaya apektado na ang kanyang paglalakad. Hindi na siya hirap huminga pero kung minsan ay umuubos siya ng dugo. Ako po ay kapuspalad lamang po at wala na pong mga magulang. Kaya po baka po pwedeng makahingi ng tulong ng nagbabaka sakali lamang po ako na makahingi po. Ano man pong halaga ay malaking tulong po at malaking biyaya po ito para sa akin, para po sa medical ko po na pangangailangan. Maraming salamat po in advance po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.
Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, it's day 3 dito sa Tokyo, Japan at syempre kinover nga natin ang global fan event kagabi ng One Piece sa Roppongi Hills at punong-puno ha, all over ng mga taga-subaybay ng live action na ito na season 2 na po. Pero syempre ang bumida dyan, hindi lang po syempre yung cast ng One Piece kundi yung mga Pilipino kasama rin natin na makaka-interact din ang cast ng One Piece. O, diba? Watch this. Pinagkaguluhan sa global fan event dito sa Tokyo, Japan ang cast ng hit Netflix series na One Piece. Kompleto ang mga bida. Mula kay Taz Kyler, Jacob Gibson, Emily Rudd, You're ganda. You're ganda. Makenyu, at si Luffy, Iñaki Godoy. Apakasipag nga ng cast sa fan interaction. Maging tayo, syempre may entry rin. When I say one, you say peace. One piece. One piece. OMG, akala niya Spanish ako, but anyway. Yeah. Afirmo. Oh, gracias. Yun na lang yung sabi ko. Adi guapa. Oh, guwapa daw ako, te. Tess, what did you say about your discipline? Wow. It sucks. Kasama rin sa global fan event ang superstar cosplayer na si Myrtle Sarosa na naka-Nico Robin outfit. Mati ni Idol Allen Ansay na super fan ng One Piece. Yung kahit anong problema, maging masaya ka lang. Ganun si Luffy. Kumbaga, kahit anong problema niya, basta gusto niya tuparin yung pangarap niya. Nag-enjoy lang siya. Parang ikaw pala, nakaka-relate ka talaga. Oo, nakaka-relate ako. Mga bagong karakter at mga bagong setting kung saan magaganap ang kanilang mga adventure. Ilan lang yan sa aabangan sa hit Netflix series na One Piece Season 2. At mapapanood na nga yan this March 10 only on Netflix. Mga kapatid, yan ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.